Ayaw ko po magpastor kasi na-discourage po ako nung pumasok yung pandemic. May inuumpisahan akong outreach sa Bulacan. So na-discourage po ako. Sabi ko sa Panginoon, siguro hindi po ako tinatawag magpastor, kaya maglilingkod na lang ako dito sa church namin. Mag-assist ako sa pastor ko kasi assistant po ako doon. Mag-assist ako sa pastor ko at tutulong po ako sa preaching sa mga bata, sa mga kabataan, at lahat po ng kakayahan ko ay bibigay ko sa Panginoon. Pero yun nga po, ang kalooban po ng Panginoon ay hindi po natin pwedeng hahadlangan. Kumilos ang Panginoon. Sabi po nung isang Bible study ko po doon nung ako'y nagmo-work, sabi niya, "Sir, ano kaya kung ikaw ang magpastor dito?" So inisip-isip ko po yung bagay po na yon, pero nung una po dinideny ko po. Sabi ko hindi nga po ko tinawag ng Panginoon na magpastor. Hanggang sa nakilala ko yung Bible verse na tumanim sa isip ko, yung Romans chapter 10 verse 13, paano sila makakapakinig kung walang magsasabi sa kanila? Paano sila makakilala sa Panginoon? Kaya dun po nag-umpisa at naging mahirap po yung pagtugon po sa panawagan dahil may trabaho po ako at nag-resign po ako sa trabaho. Nag-full time po ako para po sa panawagan po na yon. At the same time, si Mrs. rin po, nag-full time na rin po siya. Nauna lang po ako, and after siguro isang taon mahigit, yan, nag-stop na rin po siya sa pag-work. Dahil nga po ang Panginoon ay talagang pinag-full time po kami para makapag-focus po sa gawain. So 2 years na po ito ng gawain by God's grace. Marami-rami na rin po kami, marami pong kabataan. So, siguro ganun talaga pag bata rin yung mga member. Pero kasama po namin yung families po namin. Yung family ko po, tsaka family po ni Mrs. Kaya may katuwang po kami sa gawain ng Panginoon. May mga teachers, may mga preachers, and may mga song leaders na rin po at the same time. So yun po, patuloy niyo po kami ipag-pray at nagpapasalamat po kami sa gawain na ito kay Pastor Norman, kay Ma'am Allen, at sa mga kapatiran na kayo po'y sumusuporta po dun sa gawain sa Bagong Silang, Caloocan City. So yun po, God bless po, at kami po ay aawit po para po sa Panginoon. Ang title po nito ay Lean on Me. Apo, meron po basta. Apo. When no one cared about me, if I should live or die, and no one bothered asking why I'd go alone and cry. When burdens got so heavy that I could not face the day, then I feel His arms around me, and I hear Him gently say, "Lean on me." When you feel hold tighter to my hand, Lean on me. lean on Heart me. begins to beat. When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. When the road ahead seems rugged and the path is getting steep, I feel that I can't make it, but my heart begins to weep. Then I turn to see who's coming to join me in the way, and I see that it's my Savior, and I hear Him gently say, "Lean on me." Lean on When you have no strength to stand, when you feel hold tighter to my hand, lean on me. lean When on your heart begins to beat, when you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. lean on me. When you have no strength to stand, When you feel hold tighter to my hand, lean on me. When your heart begins to bleed,
come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. Lean on me. Amen. Praise the Lord. Amen po. To God be the glory. Amen. Tayo po'y manangan sa ating Panginoon. Sapagkat siya lamang ang ating pag-asa sa mundo. Amen. So tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. Yan sa pagbibigay galang sa salita ng Panginoon sa umagang ito. At ihanda po natin unang-unang ating mga puso, ang ating mga isipan mga kapatid, at ang ating mga Biblia. Tayo pong lahat ay makinig ng maayos upang ang salita po ng Diyos mga kapatid ay malayang dumari sa atin. At hayaan natin mga kapatid na tayo po'y kausapin ng Panginoon, matuto po tayo ng kanyang mga banal na kalooban. So let us all stand. I-welcome po natin sa pulpitong ito, walang iba kundi si Pastor Chris Gamba. Hello po. Amen. Hello po mga kapatid. Maraming salamat po Pastor Norman for the opportunity to share the Word of God sa inyo po. At salamat po sa invitation. Actually po, very timing din po kasi po anniversary po namin ni Mrs. sa 17 sa Amen. Tuesday. Amen. Kaya sabi ko, timing makakapag rin tayo, makakapag pamasyal, makakapag-relax sa biyaya ng Panginoon. Magti 3 years na po kaming kasal po ni Mrs. Amen po. At ngayon po ay Thanksgiving Sunday nyo po. First fruits nyo po ngayon. Tama po? Yes, sir. Amen. Actually po, dun din po sa amin sa gawain, kahit bago pa po, ini-start na rin po namin ang first fruits. At tinuruan ko rin po doon yung mga member, kahit po bata, na mag-first fruits po sila. At walang imposible sa Panginoon. Basta binigay na po natin yung sarili natin sa Panginoon, wala tayong hindi kayang ibigay po sa Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon, yung una po naming bunga na pinagsama-sama, umabot po kami ng, I think, nasa 80 to 90,000 Wow. by God's grace. Amen. At naway ngayon din po taon ay makumpleto rin po namin yung aming first fruit sa biyaya po ng Panginoon. At patuloy niyo po kami pag-pray. And chine-challenge ko po kayo mga minamahal na kapatid na magpatuloy po tayo sa pagbibigay. Wala pong sayang kapag tayo po ay nagbigay po sa Panginoon. Kasi lahat po ng ibibigay natin sa Panginoon, iniipon po natin yan doon sa langit. Bukod po sa heavenly treasures, meron din pong tinatawag ang Panginoon na blessing po habang tayo po ay narito sa lupa. At ipagkakaloob niya po yan sa atin yung mga pagpapala na sukat natin hindi akalain kung tayo po ay magiging tapat po sa pagbibigay po natin at pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen? Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6, verse 19 to 34. So mga kapatid, mahaba-haba po ito. At habang binabasa po natin mga minamahal, namnamin po natin ang sinasabi po sa salita ng Diyos. Kumbaga, i-meditate po natin ng maigi kung ano po ang kahulugan. Kasi dito pa lang po, may kita po na po natin yung nilalaman po ng mensahe ng Panginoon. Kaya hinihiling ko po, habang binabasa natin, i-meditate na po natin, namnamin na po natin, at malamig ang panahon. Alam ko po, masarap pong matulog, pero wag po muna kayo matutulog. Amen? Mamaya na lang po, okay? Kasi maganda po talaga ang panahon po dito, hindi po katulad doon sa amin, mainit po.
Mainit po ang lugar po namin doon. Wala rin po kaming kisame, kaya mainit po doon sa lugar na inuupahan namin. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 19 to 34. Babasahin ko po at susundan po ninyo sa pagbabasa at nanamnamin nyo po. Okay. So salamat sa Panginoon at meron din po pala tayo dyan. Nandiyan po yung ating outline. Okay. So basahin po natin verse 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moths or rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Tingnan niyo po mga kapatid, ano? Kung nasan daw po yung iyong kayamanan, nandun din yung ang inyong puso. Kaya mas maganda po na yung kayamanan natin nasa langit. Amen? Para po yung puso natin, papunta po doon, naroon po sa Panginoon. Verse 22, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the others. He cannot serve God and mammon. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they sow not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which is today, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall be clothed? 32. For after all the Gentiles seeks, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth what ye have need of all these things. But seek ye first, ito po yung pinaka-key verse natin sa umagang ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mamaya po ipapaliwanag po natin yung ilang po mga verses na binasa natin. But I hope and pray na sa pagkakabasa natin, naunawaan na po natin. Amen? Napakaganda po ng sinasabi dito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po na may opportunity makapag-aral po ng iyong salita. Give us the right wisdom. Give us the utterance for the preaching of your word, Panginoon. Gamitin niyo lamang po akong mouthpiece at maging blessing po ang inyo pong salita sa buhay ng bawat isa. Maging challenge po ito, Panginoon. Hisingin niyo po kami, durugin niyo ang aming mga puso sa pamamagitan ng kapangyarihan po ng inyong salita, at naway kayo po ang siyang maitaas at mapagpala. Bigyan niyo po ng lakas ang inyong lingkod, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Tayo po ay makakaupo na. Amen. Meron po bang first time visitor po dito? Meron pong first time visitor. Ngayon lang po nakadalo sa gawain po na ito. Meron po. Amen. Si brother, si sister, and si brother. The rest po, meron pa po ba? Wala na. So we have 3 visitors, at mamaya mga kapatid titignan po natin, ano, and I will
share to you the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan nyo po masave. Amen. Hindi namin kayo papalabasin dito na hindi nyo po maririnig ang salvation. Amen. So, dito po sa pag-aaralan po natin, okay, so meron na lamang po ako sigurong 30 minutes para mag-preach. Amen. So, dito po sa pag-aaralan po natin, mga minamahal, makikita po natin yung dalawang uri po ng mahalagang bagay. Two important things in life. Una po dito yung food, tsaka yung clothes. Di ba po mahalaga yan para sa atin? Amen? Yung damit at yung kasuotan, yan po ay mahalaga po sa atin. And ladies and gentlemen, ang nagsasalita po dito, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Amen? He is our God, our Savior, our Creator, and also a life coach. Di ba po, nakita nyo po, nagbigay po siya ng kanya pong turo kung paano po tayo mabubuhay dito sa mundong ito. Di ba po, nagbigay po siya ng pamantayan kung ano po yung gagawin natin dito sa mundong ito. Nag-coaching po siya, mga minamahal, sa pagkakaturo niya po sa verse 19 hanggang 34. Amen? And he knows, and he also knows how being rich, and he knows how being poor. Amen? Bakit po? Siya po ay nanggaling sa langit, mayaman, hari. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, at ipinanganak siya sa pinakamababang kapanganakan, sa sabsaban. Amen po? Diba? Kaya alam niya po kung paano yung mayaman, alam niya rin po kung paano po yung mahirap. Amen. Kaya nagsalita po siya dito ng statement kung paano po tayo mabubuhay dito sa mundong ito habang inuuna natin ang Panginoon. Amen po. Di ba po? Dito po sa key text po natin, ni-research ko po yung ilang pong mga mahalagang word po dito. Una po dito yung seek, yung first, and yung kingdom, and then the last yung righteousness. So yung seek po, pag-aralan po natin, ito po'y kahalintulad, kahulugan ng thinking. Pag-iisip po. Meditating. Alam niyo po yung meditating? Yung kanabaw po pag kumakain po yan, nagme-meditate po yan. Kakain po yan ng una damo, maglilibot yan. Tapos mamaya magugulat ka, ano na po yan, ano ba tawag doon? Nakatambay na po yan, pero umunguya pa rin po siya. Nagme-meditate po yon. Nilalasap niya po yung sustansya po ng damo. Iluluwa niya po sa isang sikmura niya. May mga chambers po kasi yan doon sa loob ng katawan ng baka. Iluluwa niya po yung una niyang inuya. And then, ibabalik niya po ulit, sisipsipin niya po ulit yung nutrients. Ang tawag po doon, meditating. Amen po? Di ba po? Okay. And sabi pa dito, aim at or strive after to crave. Parang halimbawa po yung isa pong kabataan na nagising ng hating gabi at naghahanap po ng makakain sa refrigerator. Di ba po? Amen? Okay, naghahanap po dun sa may cabinet po at makikita niya po yung itlog at yung pansit canton. Di ba po paggising ka pa, parang ang sarap po kumain sa gabi. Nagkikrave ka. Hello, amen? Yung po yung ibig sabihin po ng hinahanap mo talaga. Nagre-research ka, parang sa isang masipag sa pag-aaral, naghahanap ka talaga ng solusyon dun sa assignment para makasagot ka at hindi ka bumagsak sa examination at the same time. Amen? Yun po yung seek na tinutukoy po dito. And also, the word first, sabi po dito, first in time or place, or first in the rank. Alam ko po mga estudyante, gusto nyo po laging nasa rank po kayo. Tama po? Nandun po kayo sa taas. Amen? Or chief or principal. Ibig sabihin po, pangunahin. Siya yung pinakataas, wala nang mas tataas. Yun po ibig sabihin ng first po dito. Principal, siya po yung pinakamataas para sa eskwela po, di ba? Ang pinakamataas po dyan yung principal. Amen po? Amen po ba? Mga kabataan, amen? And chief, di ba? Sa mga pulis, may mga chief yung pinakamataas sa kanila. At wala nang mas higit pa doon. Ganon din po mga minamahal, sabi dito, seek ye first. Hanapin natin ang una, pinakamataas sa lahat. Amen? Ang Panginoon. Ano pa sabi? The kingdom. What is kingdom here? Royal power, kingship, dominion, rule, at ibig sabihin po, kumaga royal power, kapangyarihan ng hari, kapangyarihan ng reyna, kingship, dominion, yung paghahari ng Panginoon sa buhay natin, rule, yung pamumuno. Pero mga minamahal na tinutukoy po dito is not an actual kingdom.
Hindi po actual kingdom at tinutukoy dito, kundi yung Panginoon po yung masusunod sa buhay natin. Yun po ibig sabihin po ng kingdom. Siya po yung kikilos sa buhay po natin, mga minamahal na kapatid. At sa oras na ito, mga kaibigan, mga bisita, kung hindi nyo pa po nasisigurado ang buhay nyo, ang kaligtasan nyo, kung tutungo kayo sa langit, dapat po masigurado nyo sa oras na ito, sa pananampalataya po ninyo sa Panginoon Jesucristo at sa pagsisisi sa inyong kasalanan, na dapat po siya yung maghahari sa inyong buhay. Amen? Kaya nga po ngayong Thanksgiving, ngayong December, sino pong sineselebrate natin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na pinagpapasalamat natin na siya ay ipinanganak. Kasi kung hindi siya ipinanganak bilang tao, lahat po tayo ay pupunta ng impyerno. Amen po. Yun po yung pinagpapasalamat natin, na siya yung maghahari sa ating mga buhay at hindi po ang demonyo maghahari sa ating buhay. Amen? And the word, ito po yung nakakalimutan po ng iba. But seek ye first the kingdom of God. Napuputo lang po doon eh. Pero nakakalimutan po natin yung the word righteousness. What is the word righteousness, mga minamahal? This is the condition acceptable to God. Condition acceptable to God. Integrity, virtue, purity of life, rightness. Ibig sabihin po, mga minamahal, dapat po, kung tinanggap na natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, namumuhay po tayo ng maayos at umiiwas sa kasalanan. Yun po yung righteousness. Hahanapin daw po natin yung bagay na yon, yung si Kristo maghahari sa buhay natin. Hahanapin po natin yon at tayo po'y mamumuhay ng may kabanalan at katanggap-tanggap sa Panginoon. Yun daw po yung ating hahanapin, mga minamahal na kapatid. At sabi doon ng pangako ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Kaya minsan hindi natin matagpuan yung pagpapala sa buhay natin kasi kung ano-anong hinahanap natin. Nilaalis natin yung Panginoon sa daan natin. Tinatabi natin. Pupunta tayo dun sa kamalian. Pupunta tayo dun sa kasalanan. Inaalis natin yung righteousness. Kaya nangyayari, napapahamak tuloy tayo. Amen. And even sa mga tao sa labas, di ba? Ang tingin nila sa success, anong tingin nila sa success? Pag nagkakotse ka, success. Hindi ko po sinasabing masama po magkasasakyan o magkabahay. Pero ang hinahanap na lang po ng tao, priority nila, mga material na bagay. Amen. At wala na po yung Panginoon. Amen. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, lay not up for yourselves treasures upon earth. Diba? Huwag tayong mag-ipon dito po sa lupa, bagkos mas mag-ipon po tayo doon po sa langit ng kayamanan na kung saan hindi po nabubulok, hindi kinakalawang. Amen po. Mas better po yun, mga minamahal na mga kapatid. So yun po, yung mga bagay po na mahalaga. Sa ating pong introduction, may papakita po ako sa inyo. The principle of first. Okay, ilang mga verses po na pinapakita po na principle of first. The title of our message, by the way, God first. God first. Amen? Siya po ang una dapat. God first. Di ba? God first on your first fruit. Amen? God first. So, the principle of first, Acts 20 verse 7, and upon the first day of the week, ano po yung first day of the week? That is Sunday. Amen? Ano sabi? When the disciples come together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on tomorrow, and continued him speech until midnight. Anong oras po yung midnight, mga minamahal? Alas 12 po ng gabi. Nag-preach si Pablo hanggang alas 12 ng gabi. So hanggang anong oras po yung pananambahan nila? Ibig sabihin po, buong linggo yung pananambahan nila. Simula umaga hanggang gabi. Naintindihan niyo po, mga minamahal na kapatid? Amen. Ibibigay po natin sa Panginoon, di ba? Ibibigay natin sa Panginoon yung unang araw ng linggo. Amen. At yan po ay para po sa Panginoon. Amen. Amen po, mga kapatid. Huwag po natin kakalimutan. First po yung principle of first. Pangalawa po, 1 Corinthians 16 verse 2, upon the first day of the week, di ba Sunday po yan? Let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Ano ibig sabihin po niyan? Yung ating pong pagbibigay, dadalhin po natin sa gawain po ng Panginoon. Amen. Whether it is your first fruit, your tithe, yung po yung pinakauna, pinakamahalaga, mamaya dadaanan din po natin. Di ba? Sa amin po, meron pong mission giving. Meron din po kayong mission giving. Dadalhin po natin yan dito
sapagkat yan po'y kinakailangan po para po sa gawain ng Panginoon, para maipalagana po ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen po. Genesis chapter 4 verse 3 to 5, and in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Hindi po masama yung offering ni Cain, pero po natuwa po si Lord sa offering po ni Abel. Bakit po? Verse 4, and Abel, he also brought of the firstlings of his flock. Ano po yung dinala po ni Abel? Yung unang anak ng kanyang mga alaga. Una po, hindi po pangalawa, hindi pangatlo. Yung una po yung kanyang dinala doon, inalay niya sa Panginoon. Ano pong kasunod na sinabi? And of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Grabe po, natuwa po yung Panginoon sa offering po ni Abel. But unto Cain and to his offering, he had not respect. Okay? And Cain was very wroth and his countenance fell. So natuwa po mga minamahal ng Panginoon doon sa offering po ni Abel. Kasi po una eh. Amen? Tama po mga minamahal. Alam niyo po, sa atin lang po mga tao, yung pagkapag-una, precious po yan eh. Tama po ba? Precious, napakahalaga po yan. Diba? Sa mga magulang po, mahalaga po yung unang anak eh. Diba? Kasi dyan ka unang natuto na maging nanay. Tama po ba? Amen po? Kaya din, sa Panginoon din po mga minamahal, napakahalaga din po ng first, ng una. Leviticus chapter 27 verse 30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of fruit of the tree, is the Lord's. Tingnan nyo po, kanino daw po yung tithe? Sa Panginoon. Hindi po natin pagmamayari yung tithe sa Panginoon po yan. Kaya yung tithe po, hindi po yung pagbibigay eh. Pagbabalik po yan. Kasi hindi po yan sa atin. Sabi po dito, it is holy unto the Lord. Banal po yan sa Panginoon. Kaya kapag hindi po natin binigay yan, kaya sabi ng Malakay 3:10, nagnanakaw po tayo sa Panginoon. Di ba po? Banal po yan para sa Panginoon. Genesis 22 verse 2, and he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Kilala niyo naman po si Isaac, di ba? Siya po ang nag-iisang anak ni Abraham, di ba? Ang una at nag-iisa. And get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Iaalay doon si Isaac. Hello, amen. Nandiyan pa kayo mga kapatid. Iaalay doon yung panganay. Iisang na nga lang, pinapaalay pa ng Panginoon. Amen. Pero alam niyo naman po sa kwento, hindi po nangyari. Nagpadala po ang Panginoon ng isang tupa at yun po yung kinatay at inalay sa Panginoon. Amen. Pero pinapakita lang natin dito yung first. Amen. Colossians chapter 1 verse 5. Who is the image of the invisible God? Tingnan niyo po. The firstborn of every creature. Amen. The firstborn of every creature. Siya po yung panganay po sa lahat ng mga bagay. Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Amen. Di ba po? Siya po yung una pong nabuhay mula sa mga patay. Si Jesus Christ po yan, mga minamahal. That in all things He might have the preeminence. Revelation chapter 1 verse 17, fear not, I am the first and the last. Amen. I am the first and the last. So mga kapatid, pinakita lang po natin yung prinsipyo po ng first, kung gaano po kahalaga sa Panginoon yung first. Amen. And even our first fruits, mga minamahal, mahalaga din po yan sa Panginoon. Pastor, ano po ba yung first fruit? Nung una po kasi yung panahon, dito po sa Bible Times, doon po sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, mga minamahal na kapatid, doon po nabanggit po yung first fruits. Yun po yung una pong ani. Yung una pong ani sa kanila pong sakahan, ibibigay po nila yun sa Panginoon. Amen po. Para po saan? Para po sa gawain po ng Panginoon. Para po sa lahat po ng gagamitin sa gawain po ng Panginoon. Yun po yung first fruits, mga minamahal na kapatid. At ang nag-utos po niya, walang iba po, ang Panginoon. At sabi po doon sa verse, basahin ko lang po So mamaya po, pagdadaanan din po natin yan, mga minamahal. Proverbs chapter 3, sabayin niyo po ako sa pag-open ng Bible, mga kapatid. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Honor the Lord with thy substance. Ano po yung giving? It is honoring the Lord. And with the first fruits of all thine increase.
first fruits po mga minamahal na kapatid. So shall thy barns be filled with plenty. Ano daw po mangyayari sa mga barns? Pagpapalain, lalago, sasagana, and thy presses shall burst out with new wine. Amen. Yan po yung prinsipyo po ng first fruits, mga minamahal na kapatid. Kung ikaw ay nag-aaral at tapat ka nagbibigay sa Panginoon ng yung first fruits, pagpapalain ng Panginoon ng pag-aaral mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, may negosyo ka, pagpapalain ng Panginoon ang iyong negosyo at trabaho. Amen? Hindi ka papabayaan ng Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, basta tapat ka nagbibigay sa Panginoon. Amen? So, dahil ngayon po ay tinatawag po na Kapaskuhan, tatalakayin lang po natin ng kaunti po ito mga minamahal, bago po sa ating pong pinaka-message. So, the birth of Jesus Christ. Number 1, the price of the gift. Kasi dito rin po may gift mayroon din pong giving sa kwento po ni Jesus Christ. Okay? The price of the gift sa Matthew chapter 2 verse 11, and they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship Him. Alam niyo naman po kung sino po yung dumalaw sa Panginoon. Ito po yung tinatawag po na wise men. Yung mga matatalino pong tao. Okay? And when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts, gold and frankincense and myrrh. Nung panahon po na yan, ang mga regalo po na yan ay very high cost, mga minamahal. And even up to now, yung gold, napakalaki po ng presyo po yan. Lagi pong tumataas yan, mga minamahal. At yan po yung mga importanteng bagay. Yung gold po was gift for a king. Bakit gift for a king? Gold. Kasi nga po, si Jesus Christ ay isa pong hari. Amen? Frankincense was a gift for deity, or pagka-Diyos po ni Kristo. Ibig sabihin, siya po ay Diyos, hindi lamang po siya isang tao. Amen? Yung myrrh po was a gift, spice used to anoint a body for burial. Paghahanda po yun para po sa paglilibing po ng Panginoong Jesucristo, dahil siya po ay iaalay para po sa ating mga kasalanan. Amen po? So that is the price of the gift. Kung bakit siya binigyan ng ganong regalo, yun po yung price ng gift, at napakahalaga po ng mga regalo na yun para po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung ordinaryong tao lamang po si Jesus Christ, bakit siya pupuntahan ng matatalinong tao? Amen po ba? Bakit? Dahil siya ay karapat-dapat po sa ating pagbibigay. Amen? Karapat-dapat siya. Number 2, the personality of the giver. Matthew chapter 2 verse 1 and 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that born King of the Jews? For when we have seen him in the starry days, and are come to worship him. Amen? Nagtanong pa sila dun sa hari, pero hindi nila winorship si King Herod. Ang gusto nilang i-worship si Jesus Christ. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ yung totoong hari. Amen? Because Jesus Christ is a King, is a Savior, is a Messiah. That is the personality of the giver, mga minamahal na kapatid. Sila po ay yung mga wise men, sila po ay mga matatalinong tao na nanggaling pa sa silanganan, pumunta po ng Israel, ng Jerusalem, para masaksiyan po ang kapanganakan ng hari ng mga hari, ang hari ng mga Hudyo. Amen? So, matatalino po sila, hindi po sila basta-basta mga tao. Matatalino sila, mga minamahal na kapatid. Para halimbawa, ang presidente ng Pilipinas, ang presidente ng Australia, ang presidente po ng Russia, pupunta po doon sa Israel. Amen? Hindi po sila ordinaryong tao na pumunta po doon sa Panginoong Jesucristo that time. And meron po silang dalang gift. And number 3 po, the preciousness of the gift receiver. The preciousness, ang kahalagaan po ng tumanggap ng regalo. Matthew chapter 10 verse 2-11, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Andiyan pa kayo mga kapatid? And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. So, napakahalaga po ng kanila pong pagbibigyan. And that is the Lord Jesus Christ. Luke chapter 2 verse 8-10, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night, and lo, the angels of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not,
For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Amen? Nakita niyo po kung gaano po kahalaga yung pinagbigyan po nila ng regalo. Amen? Hari, tagalangit po ang Panginoong Jesucristo. And sa ating po pag-aaral, dito na po tayo. Tapos na po tayo sa introduction. Dito na po tayo sa body of the message. I-emphasize na po natin yung pagbibigay. Amen? Yung pagbibigay po natin sa Panginoon. At hindi lamang yung pagbibigay ng salapi natin, materially sa Panginoon, pero higit sa lahat una yung ating pong mga buhay. Amen? Amen po? Gising pa ba? Amen. So, number 1, prioritize Him in our time. Prioritize Him in our time. Mga kapatid, yung time po dito, pwede po nating ipagkahulugan po yan sa life. Amen? Sa life. Kasi po, sa Diyos nang galing po ang oras at buhay, kaya marapat nating ibigay ang ating oras at ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Amen po. Di ba po, pag sinasabi nila, ubus na ang oras mo. Kumbaga, sa ibang kahulugan, ubus na ang buhay mo. Amen po. Di ba? So, mga kapatid, let us give time to pray. Let us give time to pray, mga minamahal na kapatid. Sino po dito nag-pray pagkagising kaninang umaga? Sino po dito nagpasalamat sa Panginoon kaninang umaga? Amen? Let us give time to pray for the blessing na binigay niya sa atin. Di ba? Hinga ka, hinga. Diba? Ay sarap buminga. Libre po yan, galing po sa Panginoon. Diba? Para hindi po natin ipagpasalamat sa Panginoon yung binigay na yan, dapat po wag tayong madamot na magpasalamat po sa Panginoon sapagkat galing po sa Panginoon yung ating pong buhay. So let us give time to pray. Number 2, let us give time to read your Bible. Amen. Christians, nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Amen. Give time to read your Bible. Di ba may gana mga kabataan, may gana magbasa ng mga chat ng kanilang mga crushes, di ba? Amen. Pero dapat po mas may gana po tayo magbabasa po ng salita ng Diyos. Amen po. Araw at gabi mga minamahal, give time to worship. Kaya po nandito po kayo kasi mag-worship po tayo sa Panginoon. Nag-worship po tayo sa Panginoon. Dapat po paglalaanan natin ang panahon, ang pag-worship po sa Panginoon. Give time to ministry. What is ministry? Sasamahan niyo si pastor sa Bible study. Sasamahan niyo si pastor sa pagbibigay ng gospel tracts. That is ministry. Yung ginagawa niyo po dito, umawit po kayo. That is ministry, mga minamahal na kapatid. Amen? At dapat po natin ginagawa, tumutulong po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Kung tatanungin mo yung sarili mo, may ministry na ba ako? Ano kayang ministry na maitutulong ko sa gawain ng Panginoon? Ay, praise God sa buhay po ni Brother Erman, nagtuturo po sa Sunday School. That is ministry. Amen? And even yung pagbibigay po, that is ministry. At kung ikaw wala ka pang ministry sa oras na ito, maghanap ka ng ministry. Amen? Diba po, yung pagpupulot mo lang ng kalat dyan, that is ministry. Yung pagwawalis mo sa labas, sa loob, that is also a ministry. Amen? Ibigay natin sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ang unang nagministeryo sa atin. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay maligtas. Amen? Nagministeryo po ang Panginoon. Huwag tayo puro alam na lang mga kabataan. Sobrang sipag natin sa pag-aaral, wala na tayong time maglingkod sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing masama po mag-aral, pero kung sobra-sobra, alam nyo naman po, lahat ng sobra, masama. Amen po? Baka subsub ka na sa pag-aaral mo, pero yung Panginoon, kinakalimutan mo na. Amen? Prioritize Him in your time. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Huwag tayo puro trabaho na lang. Buwis-buhay tayo sa pagtatrabaho, pero kapag para sa Panginoon, hindi tayo makapagsakripisyo. Amen po? Amen po? Amen? Minsan nga may time pa tayo sa labaan kaysa sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Kung kailan araw ng linggo, dun gagawin yung mga dapat ginawa sa loob ng Lunes hanggang Sabato. Amen po. Dapat po siniset natin, ini-schedule natin mga minamahal na kapatid, yung araw po ng linggo. Mag-worship tayo sa Panginoon. Diba, upon the first day of the week, ibibigay natin sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan. Ilaan natin yung lahat ng araw ng linggo sa pagsamba sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay ng oras at buhay, kaya dapat natin siyang unahin sa ating oras at buhay. Amen po. Diba?
Pag sinabi mo, sige ka kapatid, pag sinabi mo na Panginoon, wala akong time sa'yo. Ganun, wala kang time sa akin. Sige nga, kukunin ko yung buhay mo. Kung magkaroon ka pa ng time sa pagtatrabaho mo, kung magkaroon ka pa ng time sa pag-aaral mo. Hello? Pero alam nyo, napakatapat ng Panginoon, palagi niya tayong binibigyan ng chance. Tama po ba? Kaya sana po, kung nalalaman natin yung mga bagay na ito, huwag na natin palagpasin. Maglingkod na tayo ng totoo sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Hindi naman hinihiling ng Panginoon na lahat po ng oras at buhay natin, kukunin niya. Ang kanya lamang hiling na paglaanan natin siya ng panahon sa ating pong mga buhay. Amen? Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Tignan niyo po. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is it not life the more, is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, you mga ibon, for they sow not, hindi sila nagtatanim, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Sino po bang mas mahalaga, ang ibon o ang tao? Ang tao po, amen? 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Minsan po kasi, palagi po tayo nag-aalala sa buhay natin. Diba? Ang nakakalungkot po, nasosobrahan na tayo sa pag-alala, nakakalimutan na natin yung Panginoon. Amen? Wala pong problema, magtatrabaho po tayo, mga minamahal na kapatid. Kasi natural po yan, nandito po tayo sa mundo. Pag di tayo trabaho, hindi rin tayo mabubuhay. Tama po ba? Pero kung sa pagtatrabaho natin, mas gusto pa natin mag-excel, diba? Puro na lang hinahanap natin yung pera, nawawala na yung Panginoon. May mali na po, mga minamahal na kapatid. Amen po. At kinakalimutan na natin ang Panginoon. Amen po. Let us prioritize Him in our time. Number 2, let us prioritize Him in our treasure. Amen. Treasure po, kayamanan, mga bagay na meron tayo, materially, financially. Leviticus chapter 27, verse 30 and 32. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. Sa Panginoon po yan. It is holy unto the Lord. And concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. Kahit po yung mga alaga po nilang hayop, that time, yan po is sa Panginoon. Ibibigay po natin yung 10% para po sa Panginoon. Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Iniisip ko po kung gaano po kalaki yung bintana ng langit Gaano kaya kalaki yung bintana ng langit? Ganyan kaya kalaki yung bintana ng langit. Iniisip ko po, sobrang laki nun Sabi nun ng Panginoon, doon niya raw po ibubuhos po yung mga pagpapala. Sabi po dito na walang sukat, kalalagyan. Amen po. Mga kapatid, amen? Pero po, ang attitude po natin dapat po sa pagbibigay, hindi po yung ganito na, Panginoon, nagbigay ako Nakita mo to Panginoon, nagbigay ako sa iyo dito, malaki po itong bigay ko. Kailangan po bukas, madudoble ito. Babalik nyo sa akin. Diba? Minsan ganun po yung thinking po ng tao sa pagbibigay sa Panginoon. Mga kapatid, mali po yun. Amen po. Hindi po ganun ang blessing po ng Panginoon sa atin. Minsan, papadaanin niya po yan. Papagalingin ka sa karamdaman. Hello, amen? Diba? Minsan, magugulat ka na lang, may ipapadala siya sa iyo. Wala ka na makain, may ipapadala siya. Amen? Diba? Yun po mga minamahal na kapatid. Hindi po yung ganun na pag may binigay tayo parang ATM, withdraw din natin kaagad. Amen po ba? Kasi alam niyo po, nung bata po ako nagbibigay, ganun po yung thinking ko, Panginoon, may 50 ako dito nung one time po kasi, nagbigay po ako ng tapat sa Panginoon. 50. Binigay ko. Panginoon, uling pera ko na to. Kumbaga, sacrificial, binigay ko lahat. 50 lang talaga pera ko, binigay ko Maya-maya, may isang preacher, nilapitan ako. Sabi niya, ito, sa'yo na to. 100 pesos na doble.
100 pesos. Yung naging thinking ko tuloy nung susunod na linggo, ibibigay ko to 100 para maging 200. Hindi nangyari. Na-disappoint ako, mga minamahal na kapatid. So, sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, hindi pala ganun yung pagbibigay. Diba? Na ginagawa nating ATM machine yung Panginoon na pag binigay ka, pwede mo rin agad kunin. At gagawin natin networking, dodoble. Hello? Power ba? Amen? Di ba? Hindi po ganun, mga minamahal na kapatid. Di ba po? Actually po, ang pagbibigay sa Panginoon, dapat lang natin siyang ibigay sapagkat siya'y Diyos, siya'y Hari. Amen po? Siya'y nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Hindi ka ba natutuwa? Buhay ka pa hanggang ngayon. Di ba? Sa kabila ng kalukuhan natin, sa kabila ng kasamaan natin, sa kabila ng minsan tinatalikuran natin yung Panginoon, hindi ka ba nagpapasalamat? Buhay ka pa hanggang ngayon? Diba? That is a great blessing. Kaya nga pag nagpipray ang inyong lingkod sa Panginoon, pinagpipray natin, Panginoon, salamat buhay pa ako. Salamat sa buhay na walang hanggan. Kasi kailanman hindi na ako pupunta ng impyerno. Hello? Amen? Kahit siguro umupa ka ng upahan mo yung buong bumbero dito sa Pilipinas para patayin yung apoy sa impyerno, siguro hindi mo mapapatay yun. At hindi mo mapapatay yun. Amen? Kahit gumastos ka ng napakalaking pera para patayin yung apoy sa impyerno, hindi mo magagawa yun. Amen? Kaya nga po blessing sa Panginoon na niligtas tayo at hindi tayo pupunta ng impyerno. Para maghanap pa tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng maraming pera, bigyan mo ako ng maraming sasakyan, bigyan mo ako ng maraming bahay. Hindi po ganun, mga minamahal na kapatid. Titignan mo yung buhay mo. Buhay ka pa. May buhay na walang hanggan ka pa. Anak ka ng Diyos, pupunta ka sa langit. May mansion ka sa langit. May reward ka sa langit. Anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, ano ka? Prinsipe, prinsesa ng kalangitan. Tagapagmana. Hindi ka ba natutuwa doon? Hindi pa ba yun blessing? Para hindi ka magpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, ito po yung giving ko. Salamat po sa lahat po ng blessing nyo sa akin. Hindi mo man nakikita, pero one day, pagdating dun sa langit, makikita mo lahat ng inipon mong blessing dito sa lupa. Kaya nga ang sabi dito, huwag ka mag-iipon dito sa lupa, dun ka sa langit mag-iipon. Kasi doon, hindi po nauutang ng Bombay. Di ba po? May Bombay sa langit pero hindi na po makakautang doon. Amen po? Di ba po? Ayan. So, yan po yung sinasabi dito. 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Mahal po ng Diyos yung masayang nagbibigay, hindi po yung malungkot. Amen. Kaya pag magbibigay tayo sa Panginoon, ipagpipray mo rin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa binigay mo na to. Ibibigay ko rin po ito sa inyo. Hindi yung pag magbibigay ka, Panginoon, pang-ulam na namin to eh. Yung isang linggo namin, Panginoon, wala na. Diba? Amoy-amoy na lang sa tuyo, isasabit na lang. Amoy tapos subo ng kanin. Minsan, alam niyo po mga minamahal na kapatid, ang nangyayari po, diba? Parang tayo po yung may utang, parang ang Panginoon po yung may utang sa atin. Tama po ba? So mamaya po i-elaborate po natin yung mga minamahal. Tingnan nyo po sa Bible, Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Binasa na po pala natin, oh. For where your treasure is, there will your heart be also. Mga kapatid, a friendly reminder lamang po, huwag naman nating iwanan ng Panginoon kapag pinagpala na tayo ng Panginoon. At kung tinugon ng Panginoon ang panalangin natin, minsan po kasi ganyan attitude po ng tao yan, lalo ng mga Kristiyano, kapag tinugon na yung prayer, aalis na sa gawain ng Panginoon. Hindi po ganun dapat ang attitude, mga minamahal na kapatid. Amen po ba? Ang mga kabataan hihiling ng mataas na grade, makapasa, makapasok sa magandang school, pero kapag binigay ng Panginoon, iiwan na ang gawain, magpupokus dun sa pag-aaral. Hello? Amen? Puro na lang aral ang ginagawa. Hindi masama mag-aral, pero dapat balanse po. Meron sa pag-aaral, meron sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sabi ng iba, Pastor, yung gawain lang naman ng Panginoon ang iniwan ko. Pero yung Panginoon, hindi ko iniwan. Pwede ba yun?
Pwede ba yun, mga minamahal na kapatid? Hindi po pwede yun. Sabi po ng Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Mga minamahal na kapatid, kung pinili mo yung bagay na yan, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung inaalis mo yung Panginoon dyan, di ba, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, dyan ka naglilingkod sa kung ano, yung bagay na inuuna mo sa sarili mo, at inaalis mo yung Panginoon. Amen? Minsan hihiling tayo ng trabaho, ng negosyo, ng pera, ng pagpapala. Pero kapag binigay ng Panginoon, tatalikod na tayo sa Kanya, kalilimutan na natin siya. Yan po yung minsan nakakalungkot po sa buhay ng isang Kristiyano. Amen po ba? Amen po ba? Diba? Merong isang kabataan, nakita ko sa post niya, tumalikod sa Panginoon. Sabi niya, answered prayer daw siya sa Panginoon. Backslider to Answered prayer daw siya sa Panginoon kasi binigyan siya ng boyfriend. Diba? Yes, ang mga kapatid, alam niyo po, maaaring tinugon na bigyan ng boyfriend. Pero baka hindi yan galing sa Panginoon. Diba po? Amen? Baka hindi yan sa Panginoon. Baka ang nagbigay niyan si Satanas. Diba po? Pwede magbigay po si Satanas sa atin para mapalayo po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Tinutugon ng Panginoon ang ating mga pangailangan upang gamitin natin sa Kanyang kapurihan. Kung pinagpapala ka, gamitin mo sa kapurihan ng Panginoon, hindi yung tatalikod ka. Amen? Diba? Kung i-bless yung pag-aaral mo, gamitin mo yung talento mo sa Panginoon, hindi yung aalis ka sa paglilingkod, aalis ka sa church. Amen po ba, mga kabataan? Nandiyan po kayo? Doon kasi sa amin maraming kabataan Kaya ang pote natin ay sa kabataan, di ba? So let us prioritize Him in our time. Let us prioritize Him in our treasure. Number 3, let us prioritize Him in our talent. Minsan ang tingin natin sa Panginoon, may utang siya sa atin kasi nagmi-ministry tayo. Amen? Magmi-ministry ako para pagpalain ako ng Panginoon. O Lord, magsiserve ako sa iyo, Lord, dapat ibibigay mo sa akin to. Lord, magsiserve ako sa iyo, ibibigay mo sa akin si sister, kasi pinagpipray ko siya sa Panginoon. Hello? Parang ang nangyayari, ang Panginoon yung may utang sa atin. Di ba? Para tayo yung Bombay, tapos si Jesus Christ yung pinautang natin. Di ba? Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero ibibigay mo to. May option ang paglilingkod sa Panginoon. Hello? Amen? Panginoon, tatanggapin kita bilang tagapagligtas ko. Pero gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Diba? Amen? Hello? Kaluluwa mo yung pinag-uusapan, tapos pinapipili mo yung Panginoon. Dapat ikaw yung pipili sa Panginoon. Dapat ikaw yung pipiling maglingkod sa Panginoon. Hindi yung sasabihin mo sa Panginoon, diba? Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, Panginoon, bago ako maglingkod sa iyo. Mali po yan, mga minamahal na kapatid. First of all, tignan mo yung kalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Without the grace of God, hindi tayo pupunta ng langit. Amen? Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hanggang ngayon, ang destination mo papuntang impyerno pa rin. Amen? Di ba po? Dapat makita natin yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Prioritize Him in our talent. Romans chapter 12, verse 4 to 8. Open niyo po yung Bible niyo, mga kapatid. Romans chapter 12. Okay, sabayan niyo po ako, mga kapatid. Romans chapter 12, verse 4 to 8. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Amen? And papunta na po tayo sa last point sa challenge. Romans chapter 12, verse 4 to 8. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. Tinutukoy po dito yung church. Okay? Church. Sino po dito yung saved and baptized? Saved and baptized. Amen. Can you raise your hand, please? Raise your hand, please. Amen. Saved and baptized. Ibig sabihin, kayo po yung membro po ng iglesia. Amen. Kayo po yung tinutukoy, tayo po yung tinutukoy dito na member in one body. Tayo po yung body of Christ. And Jesus Christ is the head. Amen. And all members have not the same office. Yung mga miyembro daw po, wala pong pare-parehas na gampanin. May taga-pagturo, may taga-awit, may taga-pagturo sa mga bata.
Iba-iba po. Amen? Iba po ng gampanin. May tagalinis, may tagahugas ng plato. Amen po? Iba-iba po yung tungkulin, iba-iba po yung gampanin. Okay? Verse 5, so we being many are one body in Christ, and every one member of the one another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophecy according to the proportion of faith. Mga minamahal na kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na bilang isang katawan, tingnan niyo po yung katawan ko po. Iba po, iisa po yan. Si kamay po, wala po doon sa box. Andito po. Di ba po? Gusto niyo ba mapunta doon yung kamay ko sa box? Magmamagic ako. Pero po kung yung kamay ko nandun sa box, aba, abnormal yun. Amen? Kung yung ilong ko nandito sa puwet, abay, abnormal yun. Wala siya sa tamang lugar. Amen? Tama po ba mga minamahal na kapatid? Diba? Minsan sasabihin ni Paa, kayo na lamang ang magsimba kasi tinatamad ako. Diba? Paano yun pag pupunta ka ng church? Pastor, si Paa, tinatamad po. Ayaw po pumunta ng church. Kaya hirap po kami pagpunta ng church. Hello, na-imagine nyo po? Kaya minsan ang church na napaparalyze, parang na-stroke, di ba? Pastor, di ba? Na-stroke, bakit? Ayaw kumilos ng isa. Ayaw sumama ng isa. Hello? Ang sabi po dito, we are one. Amen po? Amen po? Diba? Kaya ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, kailangan nandun ka sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi may gagampanan kang tungkulin. Amen po ba? May magpapaawit, nakakatuwa, may nagpapaawit, may nagtuturo, may nagpipray, may nagpipreach. Amen po ba mga minamahal na kapatid? We are one body at kailangan ka sa katawan ni Kristo para mag-function ng mabuti ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po. 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man had received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Amen po. Tumanggap po tayo ng gift. May mga talents po tayo. Ipagamit po natin sa Panginoon. Nakatuwa po yung mga umaawit dito. Blessing po yan sa Panginoon. Amen po. Ipagamit lang po natin sa Panginoon kung ano po yung talento na meron tayo. Amen. Naalala ko po nung ako po yung bata, hindi po ako marunong umawit. Sintonado po ako. Pero nagpray ako sa Panginoon, itama mo yung boses ko. Hindi na ako maging sintonado. At okay naman, sumali ako sa kids choir, sumali ako sa church choir, nakasali ako. Yun yung gusto ko, yun yung desire ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Kasi ayoko nang wala akong gagawin. Tuwing Sabado, lilinisin. Ganito yung church namin dati dun sa Bagong Silang. Puro damo, matataas po. Kaya tuwing araw po ng Sabado, tatabasin po namin yung mga damo niyan, palibot. Tapos sa loob naman po, pipitas po kami ng dahon ng saging. Yung dahon po ng saging, gagawin po namin parang floor wax para kumintab yung sahig. Yun po kasi wala kami pambiling floor wax. So yung ginagamit po namin yung dahon po ng saging. Paikot po kami niyan, iniikotan, wawalisin. Tapos yun po, pinangbubunod po namin yung dahon ng saging at kikintab. Pagkatapos po nun, magpapractice na po kami ng choir. Simula po hapon, alas 4. Ano po yun, mga teen choir. And then, hanggang gabi po, alas 9 ng gabi, magpa-practice naman po kami ng church choir na. Church choir, yung general choir na po, nakasali po ako doon. Amen po. And then, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, gusto ko po mag-serve sa'yo. Nag-aaral naman ako mag-gitara. Kaya yun yung instruments ko, guitar. Nagpaturo ako, nagbayad ako, yung nanay ko. Diba? Sacrifice po talaga kung gusto mo maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ganun po mga minamahal na kapatid ang paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sabi ko, Panginoon, gusto ko rin matuto mag-preach. Gusto ko matuto. Hanggang yung pastor ko, binigyan niya ako ng outline. Ay, ito pala yung outline. Pinag-aralan ko. Tapos pinag-preach niya ako dun sa 7 last words. Diba po, mga kapatid? Hanggang sa ngayon, biyaya ng Panginoon. Lahat po, bakit po, meron po tayo paglilingkod na ganito sa Panginoon? Sapagkat desire po ng puso natin na maglingkod sa Panginoon. Pero kung ang isang Kristiyano po, wala siyang desire na mag-serve sa Panginoon, wala pong mangyayari.
Amen? May talento ka, dapat ipapagamit mo sa Panginoon. May talento ka sa pagtuturo sa mga bata, magturo ka sa mga bata. Sabihin mo kay Pastor, magtuturo ko sa mga bata. Pakiramdam ko, gusto ko pong magturo sa kanila. Amen po, para madala sa gawain ng Panginoon. Ganun po mga minamahal. Diba po? Let us use our talent to magnify God. Amen. The Lord should be praised for our talent. Our talent should be used for the Lord. Amen. Mga estudyante nga, minsan nagagamit yung talento sa school eh. Diba po? Tama po? Dapat masigit po sa lahat sa gawain po ng Panginoon. Diba po mga estudyante, ang active sa school? Hello? Amen? Ang active po sa school ng estudyante. Dapat po mas active po tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Kasi po pagdating sa langit, doon po tayo magsiserve naman po sa Panginoon, doon naman po tayo mag-worship sa Panginoon. Lahat ng tinatangkilik nating bagay dito sa lupa ay mawawala na po. Amen po. At ang matitira po ay yung para po sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya dapat po ipapagamit po natin ang ating lakas, ang buhay sa Panginoon. Prioritize Him in our time, in our treasure, in our talent, and last, prioritize Him in our triumph. 1 Corinthians chapter 15, verse 57, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Sino daw po yung nagbibigay ng katagumpayan? Our Lord Jesus Christ. Amen. Ang tao, hinahabol ng pera, hinahabol ng kayamanan, ang mataas na grado sa eskwelahan, hinahabol, mataas na pinag-aralan, hinahabol ng tao, ang katagumpayan, pero kakahabol sa mga bagay na walang kabuluhan, na layo na sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Sana po wag po natin hahanapin yung katagumpayan sa mundong ito. Ang hahanapin po natin yung magtagumpay tayo kasama si Kristo. Amen po. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, Now thanks be to God, which always causeth us to triumph in Christ, and make it manifest the Savior His knowledge by us in every place. Dito na po natin tatapusin. Matthew chapter 6 verse 31 to 34. Amen. This is the final po mga minamalang kapatid. Matthew chapter 6 verse 31 hanggang 34 po. Therefore, take no thought, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Tingnan niyo po mga kapatid, alam po lahat ng Panginoon ang pangangailangan natin. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Minsan, nagiging masama yung pag-aaral natin dahil doon na tayo nagfo-focus. Minsan, nagiging masama yung ating hanap buhay dahil doon na tayo nagfo-focus at inaalis natin ang Panginoon. Hello, amen. Mga kapatid, kung bakit ka nagtatagumpay sa pag-aaral mo, dahil ang Panginoon ang nagbigay ng katagumpayan. Kung bakit ka nagtatagumpay sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng katagumpayan. Amen po mga kapatid. Amen po. At ang pangako niya, when we seek God first in our life and His righteousness, all these things shall be added unto you. Ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa iyo, ipagkakaloob niya sa iyo. Basta ikaw kapatid, tayo kapatid, let us prioritize Him in our time. Amen? Let us prioritize Him in our treasure, in our talent, and even in our victories or in our triumph. I-prioritize natin ang Panginoon. God first, mga kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God first. God first. Amen? Before anything else, God first in our first fruits. Amen. At siya ang bahalang tutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Siya ang kikilos. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang mababalisan. Sabi dito, hindi madadagdagan yung buhay mo. Di ba po? Kung ikaw ay nababalisa, bagkus mababawasan pa. Ang daming namamatay kaya sa stress. Di ba po? Tama po ba? Aneurysm, stress, depression, dami namamatay. Amen po?
So tayo po bilang Kristiyano, kasama po natin si Kristo, hindi niya po tayo pababayaan. Pagpapalain niya yung mga hanap buhay natin trabaho kung inuuna natin siya sa ating buhay. Amen po. Let us prioritize Him. Let us, Jesus Christ is the principal in our life. Siya po dapat yung chief sa ating po mga buhay. Amen po. Mga kapatid, let's all stand please and let us go to the Lord in prayer. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Nihiling ko po na lahat po ay yumuko. At sa oras po na ito, mga minamahal na kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Ipanalangin po natin sa Panginoon mga nabagay na natutunan natin, hiningin po natin. At sa mga minamahal namin bisita, kung hindi mo pa nasisiguradong iyong kaligtasan, kaibigan, this is the right time. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At ibibigay ko po kay Pastor Norman ang pagpapatuloy ng invitation na ito. Manatili po tayong nakayukot, nakapikit. Sa aming mga panauhin muna, kung si Kristo wala pa sa buhay mo, ay kung sabihin sa'yo, ang pinakamahalagang tao, pinakamahalagang personalidad na ating kailangan walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ba'y tinanggap mo na sa iyong buhay, sabi mga bisita? Ba'y kung hindi pa siya ang kailangan mo? Alam mo ba siya ang tunay na diwa ng Pasko? Ang Pasko hindi po sa regalong material, pera, mga bagay sa mundo. Wala ang Pasko kung hindi si Kristo binigay ng ating Ama sa langit. At Paso, bakit siya binigay? Kasi ang tao ay mapapahamak sa impyerno. Ang tanong ko, yung bang regalo na nagngangalang Kristo ay nasa puso mo na? O marahil siguro, kilala mo lang siya sa isipan mo. Pero yung tunay na Kristo, hindi mo pa tinanggap sa puso mo. Nais kong sabihin sa iyo, kailangan mo si Kristo. Paso, anong dapat kong gawin? Magsisi sa iyong kasalanan, ilalanin ang iyong sala sa harapan ng Diyos ay hindi ka lugod-lugod. Sampalatayanan mo siya, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Meron po ba sa ating kalagitnaan habang nakayukot nakapikit? Nais po bang tanggapin si Jesus sa iyong buhay? Maaaring tumanggap ka ng mga regalong material, pero hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga walang iba kundi si Kristo. Meron po ba sa atin sa hapong umagang ito? Nais mong ibang pagtiwalaan si Jesus ang palatayang tanggapin sa iyong buhay? O kung ikaw ay panauhin namin Kristyano na, ay pagpalain ka ng Panginoon. Okay, this time, sa ating mga kapatiran dito sa church, napakalinaw ng mensahe. Una tayong inibig ng Diyos. Amen? God first loved us. And He sent His firstborn Son, Jesus Christ. Isipin mo, first. Una tayong inibig ng Diyos, tapos yung regalo niya sa atin, firstborn, wow! Panganay niyang anak na si Kristo. Mga kapatid, kung tayo po'y mga sumampalataya kay Kristo, sino dapat ang mauna sa ating buhay? Hindi ba dapat ang Diyos? Amen? Bigyan mo siya ng first time sa buhay mo. Yung oras sa buhay mo, bigyan natin siya ng panahon. Amen? Ano pa? Yung talent mo, magaling ka kumanta, marami kang alam, magaling ka magluto, magaling ka sa ganitong bagay, bakit hindi mo ibigay yan sa Diyos? Amen? Yung buhay mo, yung lakas mo. Ano pa? Dapat yung priority sa ating buhay. Higit sa lahat. Estudyante ka man, nagtatrabaho ka, negosyante ka, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Amen? Sapagkat mga kapatid, ang Diyos ang pinakakailangan natin sa mundong ito. Priority mo siya. Abay sa tagumpay mo, lagi kang magbigay ng papuri sa Diyos. Amen. Ano man ang ating maabot sa mundong ito, laging praise the Lord. Amen. Una ka. Hindi ko ito makakamtan, Panginoon. Hindi ako gagaling kung wala ang yung biyaya at presensya. Kaya, Panginoon, pinupuri kita. Yung biyayang tinanggap ko sa iyo, Panginoon, aking imamanifest, ipapahayag ko, Panginoon, ang biyaya mo nga sa akin. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? Ibigyan ko po kayo ng ilang minuto. Nakausapin natin ang Panginoon.
sa pamagitan ng panalangin dito po sa church. Habang nakayukot na kapikit sa mga kapatiran, kung malinaw sa iyong mensahe at pinagpala ka, ang altar ay bukas para kausapin natin ang Panginoon. Nais mo rin bang lumapit sa ating Panginoon? Maring iakbang mong yung mga paa, lumapit ka rito sa unahan. At kung nakita mo yung sarili, Panginoon, meron akong pagkukulang sa iyo. Ilabaga sa aking buhay, parang pangalawa ka lang. Minsan, Panginoon, nahuhuli kita. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkukulang. Mula ngayon, O Diyos, nais ko, nabigyan kita, Panginoon, ng prioridad sa aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, ikaw ang manguna sa akin. Mula ngayon, Panginoon, hindi na sarili ko ang masusunod, kundi kalooban mo na, O Diyos. Tulungan mo ako, Panginoon. Habang nakayukot nakapikit, kausapin natin ang Panginoon. At tayo tumulog sa Kanya at lumapit sa Panginoon. Sapagat mga kapatid, ang Diyos ang pinakakailangan natin sa mundong ito. Kung wala ang Diyos, mga kapatid, wala rin po tayo magagawa. Amen. At ang lahat ng ating pagsisikap, mga kapatid, ay ahantong lamang, mga kapatid, sa kawalan. So, give you time, mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, at tayo po'y magpakumbaba. Sabi ng Panginoon, kung tayo po'y magpapakumbaba, tayo po'y itataas ng Diyos sa ating buhay. Kung naiintindihan mong mensahe ng Diyos dapat ay muna sa atin, gawin natin siyang prioridad sa ating buhay. So, lahat po tayo manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan at natutunan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming buhay bilang yung mga anak, bilang mga tinubos mo, bilang mga nilikha mo, naunahin ka namin sa aming buhay. Kayo dapat ang muna, O Diyos, sapagkat kayo po ang bibigay ng lahat ng aming pangangailangan sa araw. Ikaw ang aming buhay, sapagkat kayo nagbigay ng aming buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas, sapagkat kayo po ang nagligtas sa amin mula sa tiyak ng pamakan sa panigid. Lord, tulungan mo kami magpatuloy at lumagusay. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba, sapagkat itong aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Amen. Tayo po ba'y pinagpala ng mensahe? Amen, mga kapatid. Napakaganda ng mensahe. Amen. Napakapayak ang mensahe at napakaganda. Yan. Napakaganda ng mensahe. Okay, this time, mga kapatid. Ushers, dito na kayo. Next time, mga ushers, magbihis kayo ng maayos, ha?
So, magbihis kayo ng maayos.